Harley, di ba? Pwede sana eh. Oo, kaso nga lang iniipit talaga ni Coach Ayon at ni Coach Snap sa second banning phase. At yung makikita na natin ang istorya ng game number 2. Nung series number 1 ay umabot tayo ng 3 games. This time around, Team Liquid Philippines looking to close this out at game 2. Meanwhile, for Smart Omega, gusto din nilang kunin ang reverse sweep na team ng AP Bren kanina. At mukhang same bansa ata ang ating makikita. So, Barats, Atlas, Uranus yung tinatreto ng Liquid for first pick. Actually, even yung Hirara. Medyo interested lang ako sa second ban Melissa. Kasi pwedeng ibansa na ng Smart Omega. Kung ibaban man nila yan, sana dinulo nila. Pero baka same yung logic ng game number 1. May hinihintay na ban on the side of Smart Omega. Maybe they're looking to force the Uranus ban as well. So if you're Team Liquid, you throw away a ban here. Kumbaga kahit ano na meta hero, na hindi mo naman wala kang planong gamitin. Something like maybe Atlas. They could ban it themselves. Or even, ako kasi favorite kong itapon yung Zushin eh. Bakit? Wala lang. Parang ano kasi, ayan, Atlas. Ano kasi yung mga hero na parang Pampa-overthink. ang hirap ng i-shoot. Tapos pag tinanggal ko, gagaan yung buhay ko. Gets. Ayaw mo nang pahirapan yung sarili mo, basta yan yung iban mo na. yan yung mga patapon na ban eh. May ganyang bans talaga eh, yung throwaway bans. Usually nangyayari yan, Blue 2, Blue 3. And sa ngayon, no, Yan mukhang ang Uranus, and yeah, Pakito Barats. Pakito Barats kasi yung trade. So nakuha ng Liquid yung Pakito. Now you're forced to pick up the Barats. and the Hirara And the too. Hirara. Ang idea dito for Team Liquid, maybe they're looking for the Rafaela once again. Wala lang yung Uranus this time, pero meron silang Carmilla if ever sa second phase. Oo, pero yung Carmilla, no, so far currently 0-3 na sa ating liga against the Barats. 0-2, I think, noong day 1. Ngayon naman 0-1 sa kanina nakita natin. And let's see kung gagawin nga ba ito ng Team Liquid Philippines at baka sila pa ang unang magbigay ng panalo sa hero na ito. Yeah. Rafa, there you go. Maybe they go for Brody or Clint or Beleric, maybe? To make it easier here para kay Teddy, di ko sakali. Pero I do agree na pwedeng umatake mo na sila ng hero para kay Daddy JP kasi baka yun yung maging next angle para dito sa Smart Omega. Yeah. Oo, yan na nga. The Beleric locked in. Very sound first 3 picks para dito sa Team Liquid Philippines. Red 3, napakabilis. Valentina. Yeah. Alam mo, nakita ko na itong draft na ito ng GOTM. Yung Valentina, even though it looks good, ang pangit niya sa pili kasi parang na-bait. Kasi you don't even know where the Rafael is going. Kasi pag nilagay itong Beleric sa XP, tapos kumuha ng Eudora tong TLPH, ang kawawa dyan yung Valentina. So, ito na yung classic na draft na nakikita natin from MSC. Kapag hawak ng isang team yung Rafaela, autoban yung Matilda. Kasi ayaw mong bigyan din ng utility yung kalaban. So, for TLPH, ang laki ng advantage sila ngayon kasi for Smart Omega, they have to reveal. Ang sweet naman. Ayun! Ang sweet naman. For Smart Omega, kailangan nila mag-reveal. Kailangan nila mag-reveal ng hero sa Red 4. Oh my. And there go Fulvius ang tatanggalin What? ng Smart Omega. May barat sila nag-Phobius ban. Baka naman iba ang pupuntahan ng Barats na to. Ano to? 1-1? Doon sila papunta? Harit? Pero hindi pa parang ganun na naman ang kwento, no? Kailangan na naman nilang kumuha ng pera bago mapagana. I'm not a big fan of this Phobius ban, honestly, from Smart Omega. Feels like it's a wasted ban. Kasi marami pa rin options sa pwede liko dito kung sakali para kay Sanford. And so far, I believe na flex pa rin kasi yung Pakito for now dito sa TLPH. Now, rekta Kadja ban naman sila. Ano to? Marksman siguro to. Baka kunin nila yung Clint. Maybe they want to get the Harith for themselves para at least meron sila pang laban doon sa sustain ng Rafaela. Kasi at least meron kang Zaman Force. Hindi ka rin ganun kadali i-burst from the side of TLPH. Clint yung kinuha nila. So for TLPH, I think you just go classic here. Maybe you go Claude, you go... wala ni Melissa. Even yung Moskov is okay. Kahit may Barats, kasi may Rafaela naman. Kahit anong trip ni... Honestly, kahit anong trip ni Teddy, piliin. Ang question lang dito is saan pupunta yung Rafaela? Do they put it on mid or do they put it on roam? Kasi ang ganda ng Eudora dito, kahit may Barats. May shoot pa rin, no? Oh. So, napabuti pa yung para sa TLPH kasi may somewhat of a flex sila because of their first 2 picks dito. Unless they wanna go Novaria again. Parang kung mainit na yung Novaria, might as well. And it's always a good pick against a Barats. At kahit papano, no, ay good matchup din against the Valentina, considering na hindi ka naman magle-laning phase dahil napakabilis ng clear speed ng
Novaria na ito. Ay, let's see kung big reveal. Claude Novaya. Novaria plus the Claude. Classic. So makakapag-MMR si Kuya Teddy this time around. The timeless Claude of Teddy. Sakit sa ulo na to. Anong roam ni Perks? Walang maganda. Siya ngayon ang medyo naipit. Legit walang maganda. What happens kung mag-utility sila such as a Florin or an Estes, Angela? Or just go tanky. May mga options pa ba siyang lumikod dito ng mga gatot? Glue? I feel like Glue or Khalid is okay. Yeah. I like the Glue. Yung Khalid medyo parang question mark pa kasi hindi pala proven sa meta. Pero it's nice to have against Novarias and Rafaelas. Kasi wala silang pangtanggal ng heal. Kailangan ultihan ng Rafaela yung Khalid. Ito ang wala sa aking bingo card. Wala rin to sa bingo card ko. Ngayong season 18 ha. Perksiva going in with the Angela Hirara combo. Back to nice one baby tayo if you're Omega. Bumalik naman ang mga support sa room. So why not the Angela? Pero midnight. For Perksiva. Sinong sasakyan? Ito yung may tatlo akong tanong eh. Sinong sasakyan ng Angela? Paano yung early game nyo? At paano siya aabot ng level 4? It's a roam Angela, by the way. Yeah. Well, malalaman natin ang sagot in a few minutes as they load up to the Land of Dawn. Sa ngayon marami tayong tanong pero kung mapapagana ito ay mahahanap din naman natin ang sagot for Team Liquid Philippines. Tried and tested combo. Another Pakito game para kay Carl TZ matapos ang kanyang magandang performance kahapon in Game 1 against Falcons. Trying to repeat kung ano mang gumana kahapon para makuha ang pagkapanalo ngayon. Welcome to game number 2 of our second series of the Superfan Saturday. Patuloy pa rin sinusubukan ng Smart Omega na patunayan ang kanilang sarili kontra sa ating defending champions. I don't like this duo mid from Smart Omega. Yes, Valentina and Angela, parang technically ang lakas nila sa mid, pero yung tempo nila parang limited lang to mid lane. Kumbaga pag rotate sila, ano naman? Yeah, saka sobrang susceptible nila sa damage later on. Yes, you have the heals, movement speed here for Perksiva, pero sobrang tricky kasi mamaya pag nayari siya ng mga enhanced jabs dito ni Carl, Yeah. sobrang easy niyang i-isolate. Saka ito, hindi nila kaya pigilan to, yung ginagawang panglilish ng, ayun lang, nahahatak ni JP. Oops. Dapat ililish yun eh. Pero yan, yung binabaril lang ng Novaria, yung mga jungle creeps ni Carl TZ, wala silang pampigil dito. And look at Omega, restricted yung Valentina and Angela into the mid lane. Oh, and sa ngayon mukhang may laban agad si Ryzen! Okay, kapit agad. Mingwid with first blood. Alright, Quite an alright. opening para sa Smart Omega. Nangaray doon si Ryzen. But still, na-accomplish nila yung tila ba sobrang imposible. Yeah, hindi ata in-expect ng Team Liquid Philippines na dadaan doon yung Hirara. Very normal naman yan for the Hirara players, no? Na once under level 2 sila, pumunta sila ng mid lane. I just feel like na medyo na-blanco si JP at that time kasi ang lakas nung nila eh. Ang lakas ng duo mid nila, so hindi niya na siguro ini-expect na dadaan si Ryzen. Oh, tsaka yung burst damage talaga ng Hirara, especially the moment nga makuha yung double ulti na available na ay napakataas talaga for a level 2 hero. Now Omega with a slight edge against Team Liquid Philippines at wala namang na-burn na battle spell para sa TL. Omega ngayon ay sumusubok na gumawa ng play. Carl! Ito yung sinasabi natin na susceptible at siya yung easy target. At sakto yung store shatter dito kay Sanji. Tinatali pa lang, pinasabog na. At dahil dyan ay hindi level 4 si Perksiva sa upcoming na pagong. Yep, ito na yung 4 horsemen. Paano mo pipigilan to? Angela ka lang. Question of the century. Well, let's see, no? Kung kapag umabot na ng level 4, mukhang sasayawin pa ito ng Team Liquid. Ito yung mahirap for Smart Omega. Sobrang risky. Yes, makakasilip sila. But for TLPH, they'll take that risk. Right. Sanford, harapa. Pero okay lang kasi ang importante ay mas-solo nila yung turtle. Might as well free turtle nito para kay Carl TZ. Oh, and that's the first turtle secured para sa Team Liquid Philippines. And Teddy going in for the double lane quite early as well. Mukhang nakuha ata. Teka lang! Hello? Oh, pero muntik na doon si Teddy. Meron man siyang BMI. Hindi na force, by the way, yung Purify. Habang sila JP, might be a sure kill. Nowhere to go but to slide down. Oh! Umabot yung huli ng Bang! PSM. Another star shatter ang tatama. No Curtis way. as well. Then now, medyo naka-corner. Mga bala ni Cole tatama. Double kill naman ang kapalit nun. Wow! And finally, Omega, they pull ahead. Nakahanap sila ng paraan na manalo sa isang team fight. Good revive, however, coming in from Team Liquid Philippines. At mukhang maraming ganap na nangyari sa bottom lane. Yeah, ang ganda ng flicker at talon ni Mingwin with the Wrath of the Dryad stolen on the Valentina. And TLPH, ito yung medyo risky sa kanilang playstyle. Yung laki sila ng bebait.
Pwede naman kasi maglakad yung Claude pero ginamit nila si Teddy pang bait para mahabol dito si Ryzen. Unfortunately, nag-miss yung isang enhanced jab mula kay Carl TZ and na-dodge pa with the falling maple yung Holy Baptism, and because of that, naka-buy time yung Smart Omega. Namatay si Ryzen, however, pero ang laki naman ng kills na nakuha dito ng Smart Omega na patumba nila si Carl TZ. Oo. And isa na naman itong dead lane no, sa X-Lane. Kung baga pag natapatan ng camera, alam mong wala masyadong mangyayari. And on to the next potential big team fight, which should be the second turtle of the game. Silipin natin ang ating Infinix handcam ng GT50 Pro, ang ating official smartphone partner. Ganito mag-Novaria at ganito tumutok gamit ang GT50 Pro. Ganyan sumargo, no? Ayun, babaralin yung blue, purple buff. Pang vision. Inaabangan. Diba ano lang, pinachill lang. Pag ganun kasi, hindi naman makukuha, di ba? Hindi niya naman makukuha. Una sa lahat, wag mong ilish. Pangalawa, wag mong pakita kung nasan yung Novaria. So, si Sanji, hindi na niya binitawan. Trigger discipline ba? Okay lang yan, guys. Huwag kayong tumakulit na. Yung iba, bitaw ng second skill eh. Di ba kahit si Sanji, hindi niya gagawin yun. Oo. Yan yung mga do's and don'ts when it comes to the Novaria. Pero, technically speaking, maganda pa rin yung mga atake niya with the Astral Echo. Ang daming natatamaan lagi. Nagkakaroon na Astral ring ng Smart Omega. Now, it's going to be the turtle ng kanilang paglalabanan at buong 5 sa 5 ang nandito sa vicinity. Flash of the Oasis available na para sa Team Liquid Philippines. Ang turtle na ito ay mukhang hinahawakan lamang ni Sanford. Pero si Ryzen ata sasakyan ng Angela. Okay, nakabang naman ay dito ang Heart Guard. Ayan na naman nasagas sa Heart Easy securing the turtle force. Siya kasi nalilipat ang atake dito. Makakatake si Ryzen on the Heart Easy pero nandoon na ipit si Sanford. Apat na tumatarget sa kanya. Andun yung resurrection para sa Rafaela ni JP. Pero mga sila na ngayon na sinusundan Ryzen na nagwawala! With a triple kill! At si Ryzen na nga ata ang sasakyan dito ni Perxiva for the rest of the game. Snowball secured para kay Ryzen. Class S na halimaw. Ang pinapakitang performance dito ni Ryzen. Class S dodges. With that falling maple, dinudge niya yung flicker out of the Dryad ni Sanford. Naabot nila si Cal dito, however. And yung Clint ay nakapag-flicker out pa rin naman away from the Blazing Duet of the Claude. So kahit maganda yung talo ng TLPH, hindi kumagat yung mga damage necessary to take down the members of Smart Omega. As we look at that replay once again, look at this, that dodge from Ryzen. Hindi nila nakuha yung kill onto the Hirara. Kahit nakuha ng TLPH yung pagong, talo sila sa team fight. Oo, and nakapag-snowball pa yung Hirara na to with the Sky Piercer as well. I think 1 stack lamang ang kanyang nakuha dito dahil medyo late na nabili, but stack is a stack. Dahil dyan ay nagbabalik ang Smart Omega sa larong ito, cutting the gold lead down to 2.5k. At mukhang susubukan ngayon ng Omega na pumalag dito sa taas. Ito yung inaantay nila na opening ko sa Kaliman. Teddy QD opening up Naku yung ka! Blazing Duet kaso nakapitan. Nandyan na naman ang ratap tayo para kay Sanford. Sakto mga bala dito kay Cole. Habang di sa pinakagilid, kinapitan na naman ni Wilson Cornet. Sinakyan na naman dito ni Perxiva. Sanford maibabalik. At mapapatay pa rin dito ng Smart Omega. Ryzen! DMI na iniwan. Inabuna pa rin ni Ryzen dito sila Teddy. Na ngayon na makakatakas pa rin naman. Star Shatter will hit Di ba tapos? Mingwin. Di ba tapos? Pero mukhang hindi pa tapos doon na pag-abol dito ni Ryzen na nagwawala. Dalawa kanya tatamaan at may kapit pa nung Angela. Mapipilitan lumabas ng mapa dito si Sanji para lang makasurvive. Oh wow, ultra extended siege coming in from Omega. At mukhang nahanap na nga nila ang recipe for success sa larong ito. At yung pagong ay mukhang makakakuha na rin sila ng isa. Ito pala yung sinasabi ni Perks kanina, Daddy, bago na ako. Umuulan ng heal sa magkabilang side dati. Setter lang si Perks ngayon, healer na din. And Smart Omega, because of that, amplified dito yung presensya ng kanilang jungler. Ryzen opening up the space. Even though napatay na naman si Cal, di naman na naman kasi isang death pa lang naman siya. Even though nahuli na naman siya sa may top lane, ang problema ngayon ng Liquid Philippines, nagra-rack up ng damage dito si Ryzen. Nakaisa na yung Hirara sa kanyang Sky Piercer. At umabot na nga tayo sa punto, no? Yun na naman. Medyo lumalaki na rin ang kalamangan ng Omega dito. At hindi pa nga sinasakyan si Ryzen. Carl TZ looking for the play. Hindi tatama yung missile expert ni Lewis. At mukhang mapoprotekta naman ang mga buff ng Omega dito. And now, with steady control over this game, sino nga ba ang pwede nating abangan sa upcoming Lord? Kailangan yung abangan yung damage output dito ng Smart Omega kasi ang problema for TLPH, kahit pa super umabot sila sa late game na may farm na yung Claude, nakadepende siya sa yung buhay niya nakadepende kung ilan yung stack ng Sky Piercer ni Ryzen. Kasi ilang beses ko na nakita to yung isang combo lang ng Hirara kaya niyang bumura ng isang marksman.
Pati lang ulit na nakikita lagi ni Ryzen kung saan nanggagaling si Teddy. Plus not to mention na ito kasi yung difference nung game number 1 na kailangan pa nila isipin may purple buff na paprotektahan si Ryzen. Ngayon, sobrang free reign niya na makapunta kung saan niya gusto. Oh, and now with the Blood Axe, the War Axe as well. Sorry, Bloodlust pala, medyo matagal na yun. 2021 pa yun, pare. OG pa yun, pare. Sorry, with the War Axe secured para kay Ryzen, mas mabilis pang makakaikot-ikot ang Kirara na ito. Nakikipaglaro si Ryzen para kay Carl TZ kasi alam niya hindi tatama yung mga jabs. Kasi nga, ang baba na ng cooldown ni Ryzen, especially with the max out per skill. Ito na yung point na ang dami na 8 points na yun eh. 8 points na sa skill 1. So lowest version, lowest CDR, hindi naman CDR, highest CDR, lowest cooldown from the passives mula dito kay Ryzen. By the way guys, skill 1 yung minamax. May nakita ko Hirara skill 2 minamax eh. Sorry, ako yun. And mukhang itutuloy na nga ng Omega ang pagpupush dito sa may bandang mid lane. 12 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito at mukhang maaasikaso pa ni Ryzen ang wave sa taas. Walang gagalaw sa kanya. Wala rin kasing huli for the side of TLPH. Kumbaga yung strength ng composition dito ng Liquid was the early game aggression na pwede nilang gawin. Sinubukan naman nila kaso yung attempt talaga nila na one time na gamiting bait yung Claude, hindi gumana eh. Doon sila nakuhaan ng tempo eh. At doon na gets ng Smart Omega. Malagpasan lang nila yung first early game hurdle. Kaya na nila. Na ngayon nahahawakan na nga nila yung Lord. Half an HP left. Naghahanap ng posisyon dito si Sanford at lilikod yata. Oy! Naunahan siya ni Luis doon. Kasi napapurified na si Teddy Cutie. Habang si Ryzen na makakasecure dito ng Lord. Umabati dito si Teddy pero yung Blazing Duet niya, yung mga gilid-gilid na tatama ng mga bala dito si Smart Omega. Mga barangay na nagtatakbuhan na abutan pa rin. Oh my! Easy to si Mingwin. Habang sila Ryzen nagmamadali. Si Luis naman ang isusunod sa listahan ni Dagon na ngayon ay nakatarget na rin kay Ryzen. Hahabulin, nagmamadali, tatama yung Star Shatter. Nowhere to go na ba ito? Corner na siya, abot ang suntok ni Dagot. At kung ang Lord ay napunta sa Omega, Team Liquid Philippines naman ang nakakuha ng mga buhay ng kumuha nito. At dahil dyan, ano nga ba ang pwede natin ma-expect sa mga susunod na minuto? Ang pwede natin expect dito is yung pag-takeover ng mapa from the side of TLPH with the Navaria, Paquito, and of course, the Rafaela. Pwede nilang hawakan yung jungle side ng Smart Omega, prevent the Clint and the Hirara from farming further. Even though may Lord na hawak dito Smart Omega, hindi nila ito magagamit. So mati-take over talaga ng TLPH yung top side and libre silang i-clear yung mga jungle creeps. Kaya tingnan mo naman nagkukumahog yung barangay na kunin kagad yung orange buff para lang hindi makuha ng Liquid. Oh, and looking at this replay, makikita talaga natin na naging maganda din ang positioning dito ni Teddy with a crucial Purify as well sa Detona's welcome. And look at how Carl TZ is spacing his abilities as well para mahanap yung mga proper targets. Sustain kontra sa sustain pero yung movement speed bonus ata talaga yung nagpapanalo sa Team Liquid dito. You have to give credits din as well for JP and Sanji. Hindi talaga sila nagpapakita. Even though for Luis, ang dami niya magandang target. Pwede niyang kainin si Sanford, si Carl. Si Teddy kasi may Purify. Maganda pa rin naman na force out yung Purify ni Teddy. Pero ang ganda nung naging approach ng Liquid, relax sila. Even though nag-blazing duet si Teddy sa loob ng teamfight, nung hinabos siya ng Smart Omega, lumabas siya kagad with the PMI. And since na yung focus ng Smart Omega ay nandun sa Cloud, walang pumapansin kay Carl na pinagsasapak-sapak niya yung Smart Omega, na puno yung stock na kanyang War Axe. And then because of that, amplified pa siya nung movement speed na mayroon dito yung Rafaela, hinabol niya lahat ng heroes ng barangay. And now sila na may hawak ng kalamangan eh 1.5k gold lead against Omega as we wait for the next Lord fight 50 seconds. Silipin natin ating Infinix in-game equipment. Mukhang lumamang na rin si Carl TZ ng 1.4k kontra dito kay Ryzen. Hindi na makaharap ng spasyo si Ryzen. Minion waves na lang sa labas ng base yung pwede niyang kunin. As long as nakakapag-split push yung Smart Omega, they can force some reactions on the other side kasi paspo na rin naman yung Lord. But this is gonna be a very interesting Lord fight for these two teams, lalo na for Smart Omega kasi ang dilemma nila ngayon is full item na si Carl at na steady. Tsaka hindi na gumagana ngayon yung likod jutsu nila Ryzen na ganyan. Kasi even for Teddy, he gets niya na yung mga timing kung kailan niya gagamitin talaga yung mga battles pa niya, especially for the Purify. Although, sabi nga ni Midnight, siya naman talaga yung perfect target. But for Smart Omega, one mess up and that's it. Sobrang bilis mag-crumble down ng opensa nila. Talaga nga asa sila dito kay Ryzen in the upcoming Lord fight. Especially kung nakasapi na sa kanya si Perksiva. It's two men in one mission na makuha ang Lord at makapitas sa likod. Ang sakit naman nun, Sanji. Aray, napa-ulti. Okay. Nagmamadali na ngayon.
na pumosisyon sa may right mid push ang TLPH. Di na nila bibitawan to habang yung Lord pwedeng i-rush through. Pwede rin namang i-reset. Andyan na naman ang Asol Echo. 4 ang may Asol ring ngayon sa Smart Omega. Mapipilitan mag-backway si Mingwen. Hindi tatama yung Star Shatter. Pero para kay Ryzen na kinapitan na ngayon ng Heart Guard. This might be it na ba? O all in na ba sila? Nako, mukhang ipapa-reset muna ito ng TLPH hanggang mag-expire yung heart guard na nakapatong kay Ryzen. Pero teka lang, ay tutuloy nila. Okay, 5 yan ha. Medyo delikado kung sakaling pupasok doon si Ryzen. But still, it's going to be a Lord take para sa TLPH. Grabe, ang tulas ng Hirara. Imagine mo, naiilang yung Liquid. Usually, ito yung team na magbe-burst kagad ng Lord basta libre na. Pero kita mo yung response nila every time na lalapit dito yung Smart Omega, 3 membro from the side of Team Liquid yung aabante para lang harangan si Ryzen, even si Teddy. Si Teddy parang sinasacrifice niya nga yung sarili niya yun. Sige, makapag-lord lang tayo, ihaharap ko na yung sarili ko kasi may damage naman ako. And now, it's a big problem for Smart Omega kasi patapos na yung kanyang last item. Kapag nakuha niya na itong Wind of Nature, pwede na siyang pumasok basta-basta. Pindutin yung Purify and Blazing Duet, napakataas ang DPS ng Liquid at this point. Oo, tsaka parang hindi pa naman ganong kalaking threat yung magic damage. As the Lord marches up top, ang daming minions sa taas at sa gitna. Teddy taking the risk doon. Hindi pa naman siya ever napapatay dito sa Smart Omega, pero ngayon risky defense. Para kay Mingwen, ang gagayahin niya dito is going to be the Assault Echo. Ryzen! Ryzen sa likod. Nakatarget kay Sanji, mapapa-flicker. Aabutan ba? Andyan yung Heart Guard. Lalabas ng mapa. Saan ka ngayon pupunta? Maabutan ka pa ba, Ryzen? Mukhang kailangan mo lumipin na target at magpe-pay off ang kanyang pag-aantay sa bunga ng TLPH. Sobrang focus sa goal ni Ryzen, pare. Dumaan yung Claude half HP, hindi niya pinansin. Si Sanji yung gustong patayin, ni-respawn lang ng Liquid. And just like that, the tempo is regained. Ito talaga yung kapangyarihan ng isang Rafaela, no? Kung matipid din lang yung mga kamatayan na nangyayari sa iyo kapag may nangyaring crucial pick-off such as that, ay nababalik din ang buhay ng ganun-ganun lang. Omega, they played that defense really well. Nakakuha sila or nawalan sila ng isang inhibitor turret. At kahit paano nakikita natin na may chance pa rin na makapitas ng backline si Ryzen. Basta makaharap siya ng angulo na pwede niya ligaran yung mga utility heroes. Kaso ang dilemma, kailangan nilang gawin yun sa next na Lord fight. Ang hirap humarap ng angulo na yun kasi kailangan nilang bantayan yung top lane. And for Team Liquid Philippines, yan lang yung i-consider nila, yung opposite lane ng Lord Dance. So for Smart Omega, they need to set up 2 things. Number 1, kailangan nila itulak ibaba. Tapos bumalik sila sa may top lane, i-reset nila yung wave na yon. Tsaka sila humarap ng mga angles sa may Lord side. The problem with that play is, because you're already moving towards the top, hindi ka makakaharap ng angulo sa ibaba kasi i-reset ng Liquid yung wave dyan. Oo nga, tsaka parang nakakatakot din yung upcoming Lord fight or Lord dance na gagawin dito ng Team Liquid Philippines. Considering na mayroon silang sustain ng Rafaela at lamang pa sila sa long lane. Nag-aantay na lang talaga sila dito kung ever na may magre-react from Smart Omega. And as you mentioned, masyado silang clip dito sa base nila to suddenly react or to spread out dito sa mapa at mag-accomplish ulit ng mga silip bali kay Ryzen. Ganda na itong ginagawa ng Liquid. Ino-hold lang nila yung bottom lane. Ipapush nila yun once na paspawn na yung Lord para hindi nila kailangan intindihan yung bottom side. So now, Smart Omega, they need to find a way to close the bushes in the middle lane. Nandiyan na yung Barats, nakaapak na siya. And ito na, nagsimula na yung pag-push ng Hirara sa may itaas. Next move for Smart Omega is to go bot side. Pero it's gonna be weird for them to find these awkward angles kasi may Torre pa sa mid. Hindi sila pwedeng lumakad sa baba. Mid-bush lang talaga yung pwede nilang daanan. Paano no? Nakita natin, ang bilis lang din ng clear wave dun eh. Uwi si Sanji, clear lang ng wave na pinush ng Omega, tapos balik lang sa formation sa Lord. Ipaburst nila. Hoy, ang tanong dito tutuloy ba ito ng Omega? Ha? Alam nila na nagbato ng skill si Sanji sa taas. Okay, might be bad news kung sakali, pero hindi pa nila pwedeng i-reveal basta Iba-burst. na nandito si Perxiva at Ryzen. Reverse, hindi binibitawan niya Lord. Nagpakula ng Astral Echo. Na-reveal ang posisyon dito ng barangay. Mapipilitan na bitawan yung Lord. Aangat ng konti si Kala. Pero total bitaw para sa 50-50. Smart Omega. 50-50 ngayon yung kanilang paghawak dito sa Lord Dance. Uy, nire-reset pa rin nila. Very low HP Teddy. Grabe. Na kailangan mag-BMI. At makakalapit dito si Ryzen. Soft reset na naman para sa Lord. Still on 17k. Ipaburst ata nila! Okay, nagmamadali din si Ryzen. It's going to be called TZ! Na makakasecure pa rin ng Lord! And that was a true 50-50. Carl TZ still gets the retry. Birthday retry buff mula kay The GOAT. The call was okay from Smart Omega. Kung lalabanan nila sa Lord Dance ang TLPH, matatalo sila in the long run. They forced out the 50-50. Pero si Carl TZ sabi niya, nope, akin pa din yan. They'll take that chance eh.
And that was a chance well earned para dito sa Smart Omega. Ang talino ng call nila doon, katulad ng sinabi ni Midnight, dahil kung tumagal yung Lord Dance ay malulugi ang barangay. At ngayon, with the Lord marching up top, naghahanap ng mga additional na inhibitor turrets ang Team Liquid Philippines. Pero yung Hirara, hindi nila alam kung nasaan si Ryzen. Kailangan niya umuwi ngayon para tumulong depensa. Apat ang may Astral Ring do sa Astral Echo na nilatag dito ni Sanji. Aabante, sunod-sunod nagbabagsakan ng mga inhibitor turret para sa Smart Omega. May Ryzen sa likod. Sino ba ang kanya makikita? JP sa gilid! Ay, nandun na nga lang din. Yan na yata magiging target dito para kay Ryzen. Nagpakula na dito si Teddy. Makakaligtas sa baba. Oo, dahil mapapatay nila dito. Si Perksiva. Patay na rin si Ryzen. Ensuring a double kill for Dargota. At mukhang dito na ba magtatapos ang bagong barangay dahil unti-unti nagdamarcha ang cavalry. Papasokin ni clear up mga last bits of minion. Pati ang mga heroes ngayon at players sa depensa ay kanilang inuubos na rin. Kapingwin na matitira pero not for long dahil ang TLPH ang kukuha ng last game win. A clean sweep for Team Liquid Philippines marks their first win para sa Season 18 ng MPLPH. The champions are online! Galit na Liquid na himasmasan ng mga heal ni Daddy JP. Hindi effective yung flank na ginawa ni Ryzen. It was a smart play mula sa barangay. Pero hindi yun naging enough para pigilan ng stampede ng Cavalry. And truly a happy birthday para kay Carl TZ. Former teammates in Perksiva welcoming call into the league. Smart Omega in their first debut series dito sa ating MPL Season 18. Ay makikita natin sila muli mag-perform. And hopefully marami silang natutunan mula sa kanilang laban kontra sa ating defending champions na Team Liquid Philippines. At ang bagong barangay ay lumalaki pa rin hanggang ngayon. So para sa mga nanonood dyan sa watch party, keep supporting your team. This is just the start of their journey dito sa week-long na pwede pa nilang pagdaanan at i-improve moving forward for Season 18. Grabe yung dodge na yun, pre. Kahit, alam mo yun, parang kahit natalo sila, babalik-balikan mo itong moment na to. Kamuntigan tumugo. Actually, tumugo yung Liquid dito sa moment na to. Si Sanford, maganda yung play niya, pero naka-ready si Ryzen. It's just that, again, yung nature ng composition for the side of Team Liquid. Ito kasi talaga yung meta-defined na successful compositions. Yung Paquito, Rafaela, Beleric. This has been tested in the international stage. Gumagana talaga. Pagdating sa late game, they have the damage, they have the utility. Kahit yung flank ni Ryzen kanina, hindi nag-work kasi hinil lang ni JP. And the problem was, Carl TZ had the answer against the heals ng Smart Omega. He had the Sea Halberd. For Smart Omega, kapag si Ryzen lang yun ng flank, wala kasi siyang Sea Halberd. So once na nag-heal si JP, babalik at babalik lang yung buhay ng Liquid. At nakita natin kung paano nga ba in-execute ng Team Liquid Philippines sa napakalupit na plano na ito. Over 15 minutes man, naging malinis naman ang kanilang execution. Kaya kausapin na natin ang Team Liquid Philippines kasama ang ating mga hosts. It's the first match win of the season for the Cavalry. Give it up for Team Liquid Philippines! Boys, congratulations! Mukhang na-buff kayo today and napakaganda ng inyong larong to. It's a sweep against Smart Omega. And to set the record straight, hindi pa talaga nakaisa si Perksiva sa'yo since last season, but Smart Omega. And now that you're facing each other in this matchup, nakita natin na ang mga ginagamit nyo ngayon ay healing roamers like Rafaela with you and Angela kanina sa tapat ni Perksiva naman. So, ano ba sa tingin mo yung advantage ng mga ganitong roamers ngayon sa ating meta? Pero sa mga healers kasi nauuso ngayon yung mga poke na hero. So, malakas siya sa sustain and team fight. Kitang-kita natin kung gaano nakakatulong yung mga healing heroes na yan at sobrang rampant din yan nakikita natin sa rankings. Pero alam mo, Odin, isa sa pinakamalaking tulong ngayon, ang birthday buff natin! Happy birthday to the GOAT, Carl TZ! Okay lang ba guys? Sabayan nyo ako in 3, 2, 1. Happy birthday, Carl TZ. Okay? In 3, 2, 1. Happy birthday, Carl TZ! Okay. Pero, Carl, happy birthday, pang ilang happy birthday na to. Pero balikan muna natin yung nangyaring Clash of the Titans kahapon. Nakaisa yung Falcons against you guys. Nakatulong ba to para mas maging gigil kayo ngayong araw? Opo, ang dami rin po namin natutunan sa game kahapon eh.
Yes. Okay lang ba, i-share mo ano ba yung mga naging learnings na kailangan yung i-apply ngayon dito? More on na lang po yung nangyari kahapon, yung mga decision making lang ganun. Alright, decision making. Good reset talaga Yes. para sa kanila at sinalubong din nila with a scrim ang kaniyang birthday. And now, meron kasing nangyaring play kanina doon sa Game 1 with you, JP. Can you walk us through what happened dito sa Game 1 na to using that Matilda? Kasi alam natin na sobrang aggressive yung Matilda mo, kakaiba, hindi ka lang nagsisave. Ikaw din mismo yung naghahanap sa jungler ng kalaban. Ling, ni Ryzen, ikaw ang naghahabol. Ano po, yung sa early po, yung nag-level 4 po kasi nakuha ni Carl yung turtle. So, killable po yung Ling. And yun po, lamang na po kami, kaya na po namin earlyan yung Ling. So, sinong nagko-call sa inyo ng mga ganong moves? Team calls naman po siya, pero pagkaya ko po gagawin yun. Okay, okay. Yeah. So, may decision talaga si JP sa mga ganong klase ng plays at talaga namang gumana yon for TLPH. At nakabawi nga ang TLPH ngayon. You guys, tapos na ang week 1 ng season 18 ngayon. Now, Carl, I wanna ask, okay lang ba, share mo sa amin, ano yung mga naging learnings nyo from your 2 games or matches this week? Ano lang po, parang yung learnings talaga namin ngayon, yung pag-adjust namin sa meta pa kasi tingin ko kulang pa eh. Tapos yun, basta nag-improve kami every game, okay na sa amin yun. I love it. Yes, well then, dahil panalo naman kayo at birthday mo ngayon, what would you like to say to the whole cavalry supporting you guys? Thank you sa lahat ng pumunta and support dito. Thank you so much guys. Well, thank you so much, Carl TZ, and of course, Daddy JP. For the meantime, ibabalik muna namin sa inyo, casters. Maraming salamat sa ating mga hosts and happy birthday muli kay Carl Tizzy. Ang ating MVP ng game number 2 ay walang iba kundi si JP Honest Rafaela. 2-0 na itong Rafaela na to sa kamay ni JP. O na, sige na. Alam ko lang nakangiti ang mga tao dyan. Pero ganun kasi talaga kalakas itong Rafaela. Mapa mid, mapa roam. Ang hindi kasi mawawala sa kanya is yung healing factor. Lalo ngayon, actually medyo long time development to na yung mga Roman XP kasi minsan di na buibili ng Dominance Eyes, pinipili na yung bibili ng Glowing One, si Halberd. And I feel like mamaya makikita natin yung kung bakit ang laki talaga ng presence ng Rafaela sa game na to. Pero basically, kulang kasi yung anti-heal effects. Lalo na nerf pa si Baksha lately, di ba? Nawala sa meta si Baksha. So parang kulang yung anti-heal effects sa game. Kaya naman sobrang dominating ni Rafaela sa mga teamfights. Add to the fact na kaya niya kasi mag-respawn ng mga heroes. Lalo dito sa game na kalaban nila yung Barats. Kahit mamatay yung isang target, okay lang kasi i-respawn lang siya ng liquid. So may reset factor din to for the teamfights. Oo, yung reset factor na yun, nakita din natin sa isang crucial na tempo-breaking play na sana ng Omega. Siguro kung walang Rafaela yung Team Liquid Philippines, tas nakahanap ang Omega ng mga ganong klase yung mga play, ay kumbaga makakapag-snowball na sana ito si Ryzen. Yeah, that might be it eh. Parang malaking what if yun para sa Smart Omega. But as you've mentioned nga, the rise of the support, Utilities sila talaga yung isa sa naging malaking factor na kailangan pa i-explore on the broader grounds. At aminado rin na TLPH na ngayon sa meta na ito. Hindi pa man sobrang perfected, but at least nag-get na nila. They got the gist of how will it reflect sa pinakabagay na execution for them na rumaragas ang liquid. Oo, at naramdaman niya na ng Smart Omega. And hopefully, marami silang natutunan mula sa seryeng ito kontra sa Team Liquid Philippines. This was a long game compared to other games. Umabot na ng 19 minutes ang larong ito. Eh, nakakita tayo yun. Multiple attempts coming in from Omega. Nakamunti ka na nga nilang makuha ang tempo ng game na ito. Yeah, nanakaw lang talaga yung Lord eh. Yun yung, yun yung pinakamalaking turning point for Team Liquid Philippines. And alam mo ang kinagandahan dito sa Rafaela ng TLPH is very versatile. Kahapon naka-brute force yung Rafaela ni JP. Ngayon naka-full magic siya. Kasi alam niya wala naman siyang tanking problemahin sa side of Smart Omega. And if you look at the side of, Smart Omega, may dominance ice kanina to si Luis. Binenta niya lang bago siya mamatay sa last part. Pero basically kasi, kapag wala yung Barat sa teamfight, siya lang yung sole source ng anti-heal. Yung Valentina, parang medyo kenko yung anti-heal niya kasi siya, pang front end lang. So basically, hanggat hindi nila naabot hanggat hindi sila nalalapitan ng may mga anti-heal, doon mo mararamdaman yung parang kulang sila talaga sa damage. And for Smart Omega, unfortunately, it was the Hirara
pero wala kasi siyang hawak na anti-heal. So parang kahit sinong i-burst niya, hinihil lang ni JP eh. And speaking of burst, no, napakadaming taong binurst ng ating carry hatid ng Visa na si Sanji, dealing 68.8k worth damage dito sa larong ito. Parang naging consistent na, no? Si Sanji na ata yung isa sa mga talagang kinakatakutan na Novaria player entering the season. Sobrang efficient niya when it comes to clutch ng mga star shotter plays. And I feel like yun talaga yung nagiging game-changing din, especially ng early game facing na walang mataguan na brushes ang Omega kasi each and every side ay laging na-check ni Sanji. Feeling ko nga parang hindi pa ML yung nilalaro niya eh. Nandun pa siya sa business niya eh. Sarko lang na sarko eh. Yun ang ginagawa niya buong game eh. Apply. Dalawang game siya na bari eh. Back to back eh. At actually, yung panalo din ata nila nung kahapon against Falcons nung Game 1 ay naka-Novaria din siya noon.